Kaya, kahit ano pa ang sabihin ng iglesia ni Manalong ako raw manguutot, manluloko, okay lang yun, kabularan. Tutal, alam mo naman sa puso mo na ikaw yun at hindi ako Di ba? Ganun yan. Puso lang naman ang pinag-uusapan dyan Ang pinag-uusapan dyan, konsyensya. Alam mo, ang pinakamasamang kaaway ng tao, pinakamahigpit, yung konsyensya niya. Ayan. Sana, kung may konsyensya, mga kapatid, meron kasing tao, kinain ng aso, konsyensya. Ayun. Kaya meron mga, biro mo, sabihin mo, sabi ni Ramil, yun daw mga naglipatan dito, mga ugaling aso't baboy daw ang mga tao ito. Ha? Aso't baboy? Aso't baboy nung galing sa inyo, pero nung nandito, ugaling Kristiyano ang natutunan. Maaari ganun. Maaari, tama kayo partially. Nung umalis sa Iglesia ni Cristo, aso't baboy ang mga yan. Pero dito, hindi sila aso't baboy. Dahil isinuka na nila ang Santa Cena sa umaga. Inalis na nila yan. Yung kalupitan sa kapwa. Totoo, napanood ko yung kanina Yung isa nating kapatid na nagsalita. 30 taon daw nawala ang awa sa puso niya. Pero nung maanib siya sa samahang ito, muli siyang nakaramdam ng awa sa kanyang kapwa-tao. Bakit? Ang mind conditioning kasi sa iglesia ni Manalo, pag hindi nila kapatid okay lang kahit patayin ko minsan Di ba? Ganun ang mind conditioning Okay lang pag hindi kapatid, kahit pag malupitan. Kaya tinan niyo, pulis na ginugulpi pa niyang mga iglesia ni Manalo Pulis na. Kung ang pulis kaya nilang gulpihin, si Soriano pa kaya hindi magulpi. Kaya nga nagulpi ako ng 5 diakono sa Guagua Ayun. Kaya, ang masasabi ko, kahit ano pang paniniraan, sabihin ninyo, pinatitibay nyo lang ang mga kapatid sa samahang ito. Dahil yung nakakakilala sa akin, alam nila na ako ay isang taong hindi tamad. Ako ay taong marunong magpatulo ng pawis. Kahit na napakaliit lang ng aking napag-aralan compared sa iba, inaamin ko naman po sa sambayan ng Pilipino, I am nobody. Wala akong kwentang tao. At inaamin ko sa sambayan ng Pilipino at sa lahat ng taong nakikinig sa akin, na ako ay hampas lupa, patay gutom, galing sa isang pamilyang hindi naman nakakariwasang kagaya ng iba. Bagaman ang aming pinagmulang pamilya ay mga matataas na kalibre ang kayamanan, yung aming pamilya, yung immediate family ko, from my father and my mother, hindi po kami mayaman. Kami siguro ang pinakawalang kwenta sa mga Soriano. Pero salamat sa Diyos, dahil sa buhay ko, nakakilala po ako ng isang bagay na hindi nakilala ng marami. At yon ay ang karunungang nasa Biblia na naging kaligayahan ko na itawid sa aking mga kapwa-tao. Salamat po sa Diyos. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maging maliit na bibig ng kanyang katwiran. Sa gitna ng mga dambuhalang relihiyon dito sa Pilipinas, na nakalaban ko sa pasimula. At hanggang ngayon, kalabang ko pa rin. Idinimanda ako ni Almeida ng 7 criminal cases. Hanggang ngayon, mayroong pang 2 natitira. Naiabsuelto ko na po yung iba. At ngayon, nakadimanda ako sa Iglesia ni Manalo ng 3 criminal cases again. Libel at saka frustrated murder. Mind you, frustrated murder. Naniniwala ba kayo? Kaya nila akong idemanda ng frustrated murder? Kahit na hindi ko naman sila nakita kahit kailan na pinuntahan para perwisyohin. Nakapasayan sa piskalya. Walang ebidensya. Kaya lang ayoko na po yung talakayin, baka maging sub-judice pa yung kaso natin. Pero yan po yung mga kasong isinampalaban sa akin. Mga relihiyon na
ayaw makipaglaban sa Biblia, ang gusto ang labanan sa husgado at sa iba't ibang paraan kung paano nila ako ibabagsak. Nagpapasalamat ako sa Diyos. I have reached this stage in my life. Hanggang ngayon, in spite of all the hardships that I have encountered, sa maraming mga problemang nakaraan, at sa pakikipaglaban, sa mga gabing hindi ako nakakatulog, I care. I care for others. That is the biggest factor that contributes to my being an insomniac. Naniniwala po ako kasi na nararamdaman ko sa kalooban ko, I was created for the benefit of other people. Nilikha ako ng Diyos para pakinabangan ng ibang kapwa ko tao. Sa iba't ibang kaparaanang ipinahihintulot ng Diyos. Kaya, ano man ang mangyari sa akin, at ano man ang maranasan ko sa buhay, para bang, kung iisipin ko, parang nakahanda na ako dun eh. Sa husgado, nakahanda ako. Kahit ang magdemanda pa sa akin ang gobyerno ng Pilipinas, haharapin ko sila sa husgado. Kahit ang magdemanda sa akin ay puno ng mga relihiyon, haharapin ko sila sa husgado. Ewan ko lang kung mapapatay ako sa daan papunta sa korte. Pero kung hindi rin lang ako mapapatay sa daan, haharapin ko sila sa husgado. At nakahanda akong humarap sa kanino mang huwes, kahit kaninong hukom, para patunayan that I have no criminal intent whatsoever in every act. Sa lahat ng mga ipinaparatang nila sa akin, wala po akong criminal intent. Naniniwala rin ako, mga kapatid, na ang isang tao ay pwedeng maging biktima ng karahasan ng kapwa. Ang isang tao ay po pwedeng maging biktima ng pang-aapi ng kapwa. Marami na pong saksi dyan. Si Abel ay pinatay ng mismong kanyang kuya. Isang kuya na nag-relinquish ng kanyang pananagutan laban sa kanyang nakababatang kapatid. Nang tanungin siya ng Diyos, Cain, nasa ng iyong kapatid na si Abel? Ang sagot ni Cain, am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapag-ingat ng aking kapatid? Kaya niya itinatanong yon. Alam niya deep within his conscience that that is really his duty as an older brother to be his brother's keeper. But he have relinquished that job or that opportunity to serve God to be his brother's keeper. Kaya kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Mga kapatid. Ganon din naman ang nangyari sa kay San Esteban. Dahil sa ipinaglalaban niya na prinsipyo ng Kristyanismo ng unang 100 taon, pinatay din siya ng mga taong masasama. Si Kristo, ang pinakamabuting halimbawa ng mga taong pinatay dahil sa katwiran. Wala po siyang kasalanan. Ako meron. Lahat ng tao nagkakasala. Si Kristo lang ang hindi nagkakasala kasi hindi siya tao. Oh, huwag kayo paloloko sa mga ministro na iglesia ni Manalo. Sabi kasi ng Biblia, walang tao hindi nagkakasala. Sa iglesia ni Kristo, hindi ganon. Sa iglesia ni Manalo, walang tao na hindi nagkakasala. Si Kristo lang. Pero wala sa Biblia yun. Kasi pag sinabing walang taong hindi nagkakasala, pag nakakita ka ng taong hindi nagkakasala, hindi tao talaga yun. Di ba? At si Kristo hindi nagkasala kailanman. Pero sa kabila ng kanyang pagiging walang kasalanan, ay pinaslang ang ating Panginoong Hesus. Maraming beses siya pinatay. Maaari mapansin niyo yung sinabi ko. Maraming beses siya pinatay. Marami po. Marami. Akala nung iba,
isang beses lang pinatay si Kristo. Hindi po totoo yun. Hindi pa siya pinapako sa krus, pinatay na siya ng mga Hudyo.